Ang bawat paghinga ni Mateo ay isang pakikipag-agawan sa hangin. Kasabay ng amoy ng alat at isda, sa daungan ng bayan, naroon din ang amoy ng panganib. Basa ang kanyang likod sa pawis, hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sa likuran niya, naririnig niya ang mabibigat na yabag ng tatlong lalaki, mga anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta sa loob ng 1 linggo. "Hoy Alvarez, akala mo ba matatakasan mo kami?" Sigaw ng isa sa kanila. Ang boses ay garalgal at puno ng panunuya. Nagpanting ang tainga ni Mateo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang saglit, sapat lang para makita ang muka ng kanyang pagkakamali, ang mga investment na naging abo, ang mga pangakong napako, at ang utang na ngayon ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Bumalik siya sa Pangasinan, hindi para magbakasyon, kundi para magtago. Para takasan ang kahihiyan sa Maynila. Pero kahit pala sa sarili niyang bayan, hindi siya makakatakas sa mga multo ng kanyang nakaraan. "Wala akong pera." Sabi ng wala pa. Desperado niyang sigaw habang patuloy sa pagtakbo, nilalagpasan ang mga nagtitinda ng isda at mga mangingisda na napapatingin na lang sa gulo. "Wala? Anong ginagawa mo rito? Nagpapasarap sa buhay?" Bigla siyang natigilan. Sa gitna ng kumpulan ng mga tao, nakita niya ito. Ang babaeng pinipilit niyang iwasan na makakita sa kanya ng ganito. Ang kanyang ina. Si Aling Nena. Nakatayo ito malapit sa isang stall ng tuyo, may hawak na bayong, at sa mukha nito ay nakaguhit ang purong pag-aalala. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Mateo ang sakit, ang pagkalito, ang tanong na, "Anak, anong nangyayari?" Sa mga mata nito, kasabay niyon, gumuho ang buong mundo niya. "Inay." Halos pabulong na sabi niya. Ang paghinto niya ay ang pagkakataon na hinihintay ng mga humahabol sa kanya. Agad siyang pinalibutan. Hinawakan siya sa braso ng 2 lalaki, habang ang leader nila, isang lalaking may pilat sa kilay, ay humarap sa kanya ng may ngising aso. "Ayan, tapos na ang takbuhan, Mateo," sabi ng lalaki. "Bayad na. Parang awa niyo na. Bigyan niyo pa ako ng panahon." Pagmamakaawa ni Mateo, hindi para sa sarili niya, kundi para sa inang nakatingin sa kanila. Nanginginig ang mga kamay. "Mateo, anak." Ang sigaw ng kanyang ina ang pumunit sa lahat ng ingay sa daungan. Nakita niyang dahan-dahang napahawak si Aling Nena sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak na parang isang basahan sa sementadong sahig. "Inay!" Isang sigaw na puno ng sakit at takot ang kumawala mula sa lalamunan ni Mateo. Nagpumiglas siya, puno ng biglaang lakas na dulot ng desperasyon. "Bitiwan niyo ako! Ang nanay ko!" Pero bago pa siya makakilos, isang boses ng babae ang pumailan lang. Kalmado, pero may bigat. "Tabi." Isang salita lang, pero sapat na yon para mapahinto ang lahat. Mula sa gitna ng mga usisero, isang babae ang lumitaw. Simple lang ang suot nitong puting t-shirt at pantalon, pero may awtoridad sa kanyang tindig. Hindi siya pamilyar sa lugar. Walang nakakakilala sa kanya. Lumuhod ang babae sa tabi ni Aling Nena. Sinuri ang pulso nito. "May tubig ba kayo? Tumawag kayo ng tulong. Dalhin natin siya sa klinik." Ang kanyang boses ay hindi nag-uutos, pero lahat ay sumunod. Sa isang iglap, ang kaguluhan ay napalitan ng organisadong pagkilos. Binuhat ng ilang mangingisda si Aling Nena. Habang si Mateo ay tulala lang na sumusunod, ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Nakarating sila sa maliit na health clinic ng bayan. Habang inaasikaso ng nurse si Aling Nena, naiwan si Mateo sa labas kasama ang babaeng estranghero. "Salamat, ma'am," sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. "Salamat sa tulong niyo." Hindi sumagot ang babae.
Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan ay biglang nabasag nang dumating ang mga tauhan ni Ramon One Eye Delgado, ang kinatatakutang nagpapautang sa buong probinsya. Siya mismo ang nangunguna sa kanila ngayon. Alvarez, bungad ni Ramon, ang isang mata ay nakapako kay Mateo. Tapusin na natin to. Sumama ka sa amin. Napaatras si Mateo. Dito sa loob ng klinik, sa harap ng kwarto kung nasaan ang ina niya. Pero bago pa man siya mahawakan ng mga tauhan ni Ramon, humakbang paharap ang babaeng estranghero. Tinatabingan siya. Hinarap nito si Ramon nang walang kahit anong takot sa kanyang mga mata. Sino kayo para guluhin ang lugar na ito? Tanong ng babae. Ang boses ay malamig na parang yelo. Tumawa si Ramon. Miss, huwag kang makialam dito. Usapang lalaki to. May utang sa akin ang taong yan. Utang? Tumaas ang isang kilay ng babae. Tumingin ito kay Mateo, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ramon. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi maintindihan ni Mateo. Kung may utang man siya sa inyo, bakit hindi niyo ako kausapin? Kumunot ang noo ni Ramon. At sino ka naman? Huminga ng malalim ang babae. At sa sumunod na mga salitang binitiwan niya, naramdaman ni Mateo na ang sahig na kinatatayuan niya ay biglang nawala. Hindi niyo maaaring galawin ang mapapangasawa ko. Natahimik ang lahat, maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Si Mateo ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang sinasabi niya? Mapapangasawa? Naningkit ang mata ni Ramon. Pinag-aaralan ng babae mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo na para bang naghahanap ng kumpirmasyon. Sa huli, isang mabagal at mapanganib na tawa ang kumawala kay Ramon. Mapapangasawa? Ulit niya, dinidiinan ang bawat pantig. Tignan natin kung hanggang kailan tatagal yang palabas ninyo. Tumalikod si Ramon at ang kanyang mga alipores, pero ang banta sa kanyang mga salita ay naiwang nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang pananakit na pisikal. Naiwan si Mateo na nakatayo roon, katabi ang isang babaeng hindi niya kilala, na ngayon ay nagpakilalang pakakasalan niya. Ang buhay niyang magulo ay mas lalo pang ginulo ng isang kasinungalingan na hindi niya alam kung paano nagsimula o kung paano magwawakas. Ang bawat hakbang papalapit sa bahay ni Mateo ay isang pagsubok sa kontrol ni Isabela sa sarili. Ang daan ay hindi sementado. Maputik ito at amoy lupa. Isang malaking pagkakaiba sa malinis at walang amoy na lobby ng kanyang condominium sa Maynila. Ang mga bahay na nadadaanan nila ay gawa sa kahoy at yero. Simple at magkakadikit, kung saan ang mga bintana ay bukas na bukas, tila walang itinatagong sekreto. Nang huminto si Mateo sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at may bubong na nipa, alam ni Isabela na ito na yon. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ito ay isang strategic retreat, sabi niya sa kanyang isip. Isang pansamantalang santuaryo. Pero nang bumukas ang pinto at pumasok siya sa loob, isang parte ng kanyang utak na sanay sa luho at kaayusan ay tila gustong sumigaw. Ang loob ng bahay ay maliit, malinis, pero halatang luma na ang lahat ng gamit. Ang sahig na kawayan ay tumutunog sa bawat yapak. Ang amoy ng dagat at ng lumang kahoy ay nanunuot sa hangin. Walang aircon, tanging isang bentilador na umiikot ng mabagal sa isang sulok. Ito, ang tahanan nito. Ang tahanan ng lalaking sinabi niyang pakakasalan niya. Napapikit si Isabela. Ang huling naaalala niyang tinulugan ay ang kanyang penthouse. Isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling glass windows kung saan tanaw niya ang buong syudad habang umiinom ng mamahaling alak. Ngayon,
Ang nakikita niya ay isang kalendaryong may larawan ng santo at mga kurtinang kupas na ang kulay. "Pasensya ka na sa bahay namin, ma'am," basag ni Mateo sa katahimikan. Ang boses niya ay puno ng hiya. "Maliit lang talaga. Dito na ako lumaki." Dumiretso sila sa isang maliit na kwarto kung saan nakahiga si Aling Nena. Gising na ito. At nang makita sila, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ija," mahinang tawag ni Aling Nena kay Isabela. "Halika, maupo ka dito." Lumapit si Isabela. Pinipilit ngitian ng matanda. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang, marka ng habambuhay na pagtatrabaho. Pero ang hawak nito ay puno ng init. "Maraming salamat sa ginawa mo kanina," sabi ni Aling Nena. May namumuong luha sa kanyang mga mata. "Isa kang anghel na pinadala ng langit. Hindi ko alam kung anong gagawin ng anak ko kung wala ka." Hindi alam ni Isabela kung anong isasagot. Sanay siyang makipagnegosasyon sa mga board meeting. Pero sa harap ng ganitong purong pasasalamat, para siyang nauubusan ng salita. "Walang anuman po iyon, Nay." Dulas lang sa dila niya ang salitang Nay. Pero tila nagdulot ito ng kakaibang kislap sa mata ng matanda. Tumingin si Aling Nena kay Mateo na nakatayo lang sa may pintuan, nakayuko. "Mateo anak, huwag mong papabayaan ang nobya mo ha? Bihira kang makakita ng babaeng ganito katapang at kabait." Biglang namula ang mukha ni Mateo. "Inay naman, totoo naman," giit ng matanda. Tumingin itong muli kay Isabela. "Alam mo ba, Ija, itong si Mateo, kahit malaki na yan, duwag pa rin yan sa ipis. Noong bata yan, iiyak pa yan kapag inaasar ng mga kalaro niya." "Inay, tama na po," pakiusap ni Mateo. Ang hiya ay kitang-kita sa buong mukha niya. Isang maliit na tawa ang gustong kumawala mula kay Isabela, pero pinigilan niya. Sa halip, tumango na lang siya na para bang interesado sa kwento. Nang makalabas sila ng kwarto para makapagpahinga si Aling Nena, hinarap siya ni Mateo sa kanilang maliit na sala. "Ma'am, Isabela, pasensya ka na talaga sa lahat ng gulo," sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. "At salamat ulit. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran." Isinandal ni Isabela ang sarili sa dingding na kawayan. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso. Oras na para maging praktikal. "Hindi ko kailangan ng bayad mo, Mateo," sabi niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at kontrol. "Ang kailangan ko ay isang lugar na mapagtataguan. Ang kasinungalingang sinabi ko kanina, kailangan nating panindigan para sa kaligtasan ng nanay mo at para na rin sa kaligtasan ko." Tumingin si Mateo sa kanya, naguguluhan. "Kaligtasan mo? Bakit? May humahabol din ba sa'yo?" Hindi siya sumagot sa tanong na yon. "Basta't ang kailangan mong malaman, mas ligtas ako kung ang akala ng lahat ay isa lang akong simpleng bisita dito, isang nobya. Naiintindihan mo?" Tumango si Mateo, kahit halatang marami pa siyang tanong. "Oo, sige. Gagawin natin ang lahat para hindi maghinala si Inay." Itinuro niya ang isang maliit na silid sa tabi ng kusina. "Doon ang kwarto mo. Maliit lang pero sana makapagpahinga ka." Gabi. Nakahiga si Isabela sa isang papag na may manipis na kutsyon. Ang bintana ng kwarto ay bukas at mula roon ay malinaw na naririnig niya ang alon ng dagat. Isang tunog na payapa, isang tunog na totoo. Ibang-iba sa artipisyal na katahimikan ng kanyang penthouse, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na puno ng pagkabalisa. Dito, sa kabila ng pagiging dayuhan sa lugar, sa kabila ng panganib na nagbabadya sa labas, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang init ng kamay ni Aling Nena, ang nahihiyang tingin ni Mateo, ang tunog ng alon.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Marahil, makakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya na nasa ilalim ng unan. Kinapa niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang, pero sapat na yon para magbalik ang lahat ng yelo sa kanyang mga ugat. Akala mo ba makakatakas ka, CEO? Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang sayaw ng pag-iwas at pagpapanggap. Para kay Mateo, ang bawat umaga ay isang paggising sa isang panaginip na hindi niya maintindihan. Nariyan si Isabela, kumikilos sa kanilang maliit na bahay na para bang matagal na itong doon nakatira, pero may isang pader na hindi niya mapasok. At sa labas ng bahay na yon, nariyan ang mga anino, ang mga mata ng mga tauhan ni Ramon na palihim na nagmamasid. Naramdaman niya ito nang mamalengke sila. Habang pumipili si Isabela ng gulay, naramdaman ni Mateo ang isang pares ng matang nakatitig sa kanilang likuran. Nang lumingon siya, isang lalaking nakasombrero ang mabilis na umiwas ng tingin. Hindi niya ito kilala, pero alam niyang hindi ito ordinaryong taga-baryo. May problema ba? Tanong ni Isabela. Napansin ang kanyang pagkabalisa. Umiling si Mateo. Wala. Halika na. Pero ang pinakamahirap na parte ay ang pagharap sa sarili nilang ina. Si Aling Nena, na mabilis na lumalakas, ay walang ibang bukang bibig, kundi ang kanilang nalalapit na kasal. Hi, kayong dalawa, sabi nito isang hapon habang nagkakape sila. Hindi man lang kayo lumalabas para mamasyal. Nobyo't nobya ba talaga kayo? Sige na Mateo, ilabas mo naman si Isabela. Ipakita mo sa kanya ang ganda ng ating dagat sa paglubog ng araw. Walang nagawa si Mateo kundi ang sumang-ayon. Ang pagtanggi ay magdudulot lang ng hinala. Kaya ng hapong yon, naglakad sila sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Ang hangin ay malamig. Ito sana ang perpektong pagkakataon para sa isang tunay na magkasintahan. Pero para sa kanila, ang bawat hakbang ay puno ng pagkailang. Hindi nila alam kung ano ang pag-uusapan. Ang kanilang mga mundo ay magkaibang magkaiba. Para basagin ang katahimikan, pinulot ni Mateo ang isang patag na bato at ipinatalbog sa ibabaw ng tubig. 1, 2, 3 beses. Galing! Mahinang sabi ni Isabela. Ngumiti si Mateo ng pilit. Libangan lang ng mga batang walang magawa dito. Mukhang masaya ang buhay dito, sabi ni Isabela. Ang tingin ay nasa malayo. Napatawa si Mateo ng mapait. Masaya? Siguro, kung wala kang mga problemang tinatakbuhan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang lumingon ito sa kanya ng may interes. Lahat naman tayo may tinatakbuhan. Dahil sa sinabi nito, biglang nakaramdam si Mateo ng isang koneksyon. Sa isang iglap, hindi na ito ang babaeng matapang at nakakatakot mula sa klinik. Isa lang din itong tao na may sariling bigat na dinadala. Naglakas loob siyang magtanong, "Bakit ka nandito, Isabela? Ang totoo?" Nag-isip ito sandali. Sabihin na lang natin na kailangan kong lumayo sa isang lugar kung saan lahat ng tao ay nagsusuot ng maskara. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Sa halip, sa ilalim ng papalubog na araw, naglakas loob siyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Para maging kapanipaniwala ang palabas natin, sabi niya, halos pabulong bilang dahilan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Isabela. Pero pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan din nitong inabot ang kanyang kamay. Nang maglapat ang kanilang mga palad, isang kuryente ang gumapang sa braso ni Mateo. Ang kamay nito, kahit na kamay ng isang babaeng sanay mag-utos at pumirma ng mga kontrata, ay malambot at mainit. Hindi niya namalayan na pinipigil na pala niya ang kanyang paghinga. Nagpatuloy sila sa paglalakad,
Ngayon ay magkahawak kamay sa ilalim ng mga unang bituin na nagsisimulang sumilip sa kalangitan. Yung sa Maynila. Biglang nagsalita si Mateo, ang boses ay mahina. Naloko ako. Nagtiwala ako sa isang kaibigan. Ipinuhunan ko ang lahat ng ipon ko. Nawala lahat. Pati trabaho ko. Kaya ako umuwi. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Iyon na yon. Ang buong katotohanan ng kanyang kahihiyan, sinabi niya sa isang estranghero. Hinintay niya ang paghusga, ang awa, pero wala sa mga yon ang narinig niya. Sa mundo ko naman, Mateo, nagsalita si Isabela, ang tingin ay nakapako pa rin sa mga bituin. Ang pagkapanalo, ang laging inaasahan sa'yo. Bawal kang magkamali. Bawal kang magpakita ng kahinaan. Akala ng lahat, masarap ang laging nasa itaas. Pero hindi nila alam, nakakapagod din pala ang laging manalo. Napatingin si Mateo sa kanya. Sa dilim, hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Pero sa boses nito, narinig niya ang isang bagay na hindi niya pa naririnig dati. Pagod at kalungkutan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin ng pangasinan, naramdaman ni Mateo na ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Naging magaan ang kanilang paglalakad pabalik. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay hindi na parang isang pag-arte. Pero nang malapit na sila sa kanilang bahay, natigilan si Mateo. May nakasabit sa kanilang pintuan, isang isda. Patay na. Ang mga mata nito ay nakadilat at maputi, tila nakatitig sa kanila. Isang malinaw na mensahe. Isang babala. Biglang bumalik ang lahat ng takot ni Mateo. Pero kasabay nito, isang bagong damdamin ang umusbong, galit. Mabilis niyang itinulak si Isabela sa kanyang likuran, isang kilos na hindi niya pinag-isipan. Humarap siya sa madilim na paligid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sino yan? Magpakita kayo! Sigaw niya sa kawalan. Walang sumagot. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. Tumingin siya kay Isabela na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mateo ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay hindi na para sa kanyang sarili. Hindi na rin para sa kanyang ina. Ito ay para sa babaeng nakatayo sa likuran niya. Layuan mo kami. Muli niyang isinigaw sa dilim. At sa pagkakataong ito, mas malakas ang kanyang boses. Puno ng determinasyon na hindi niya alam na taglay niya pala. Ang takot na naramdaman ni Isabela ng gabing iyon ay pamilyar. Ito ang takot na nararamdaman niya sa loob ng boardroom kapag isang deal ay alanganin. Ito ang takot na nararamdaman niya kapag tinititigan siya ng mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Pero ang nakita niya kay Mateo ay bago. Isang galit na nagmula, hindi sa ego, kundi sa pagnanais na magprotekta. Nang itulak siya nito sa kanyang likuran, naramdaman ni Isabela ang isang pader na hindi niya alam na kailangan niya pala. Kinabukasan, habang pinapanood niya si Aling Nena na maingat na inihahanda ang mga isdang ibibilad, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ni Isabela. Hindi ito isang ideya na galing sa awa, kundi isang ideya na galing sa lohika ng isang negosyante. Ang problema ay utang. Ang solusyon ay pera. Ang produkto ay nasa harap na niya. Nay Nena! Simula ni Isabela, lumapit sa matanda na nag-aasin ng isda. Gaano na po kayo katagal gumagawa nitong daing? Naku, Ija, mula pa noong dalaga ako. Sagot ni Aling Nena. Nakangiti. Ito ang ipinamana sa akin ng nanay ko. Ang sikreto ay nasa tamang-tamang pag-aasin at pagbibilad sa ilalim ng araw. Sikreto, pamana, kwento. Iyon ang mga salitang tumatak sa isip ni Isabela. Hindi lang ito tuyong isda. Ito ay isang produkto na may kaluluwa. Nang hapong yon,
Tinipon niya sina Mateo at Aling Nena sa kanilang maliit na mesa. Kumuha siya ng isang piraso ng lumang karton at isang uling mula sa kalan. Okay, panimula niya, na para bang nasa isang business presentation. Kailangan nating baguhin ang diskarte. Nakita ni Isabela ang pagkunot ng noo ni Mateo. Isang tingin na nagsasabing hindi ito naniniwala, pero handang makinig. Iginuhit ni Isabela ang isang simpleng diagram. Hindi na lang tayo magbebenta sa palengke. Ibenta natin ito online. Online? Ulit ni Mateo. Sino namang bibili ng tuyo online? Lahat. Sagot ni Isabela ng may kumpiyansa. Pero hindi lang natin ibebenta ang produkto. Ibenta natin ang kwento. Ang daing ni Nanay Nena. Isang pagkaing gawa sa pagmamahal mula sa isang maliit na bayan sa Pangasinan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone. Ipinakita niya sa kanila ang mga litrato ng mga produktong binebenta sa social media, mga pagkaing may magagandang packaging at nakakaantig na description. Kailangan natin ng bagong pangalan, bagong itsura, at isang paraan para makilala tayo. Patuloy niya. Sa mga sumunod na araw, ang munting bahay ay naging isang headquarters. Si Isabela ang naging direktor. Kinuhaan niya ng litrato ang mga daing gamit ang kanyang cellphone sa paraang nagmumukha itong pagkain sa isang mamahaling restaurant. Ang sikat ng araw sa mga kumikinang na asin, ang magaspang na tekstura ng bilao, lahat ay naging sining sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang utusan si Mateo. Noong una, nag-aalangan pa ito. Pero nang makita niya ang mga resulta, ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng paghanga. Nagkatuwaan sila habang nag-iisip ng disenyo para sa packaging. Nagkamali, nagtawanan. Minsan, sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit habang inaayos ang mga isda sa bilao. At sa tuwing nangyayari iyon, pareho silang mabilis na umiiwas. May isang kuryenteng hindi maipaliwanag na dumadaloy sa pagitan nila. At dumating ang araw ng pagsubok. Magla-livestream tayo, anunsyo ni Isabela. Ano yon? Tanong ni Aling Nena. Makikipag-usap tayo sa mga tao sa internet, Nay, at ipapakita natin sa kanila kung paano nyo ginagawa ang daing. Paliwanag ni Isabela. Inayos niya ang cellphone sa isang tripod na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Si Aling Nena ang bida habang si Mateo ang taga-suporta. Si Isabela ang nasa likod ng kamera, ang utak ng lahat. Nagsimula ang livestream. Noong una, iilan lang ang nanonood. Pero nang magsimulang magkwento si Aling Nena tungkol sa kanyang kabataan, sa kung paanong ang bawat isda ay pinipili at nililinis ng may pag-iingat, unti-unting dumami ang mga manonood. Nagbasa si Isabela ng isang komento. Magkano po? Mukhang masarap. Sinagot ni Mateo ang tanong. Medyo nahihiya pa. Pagkatapos ay may isa pang nagtanong. At isa pa. Biglang isang notification ang lumabas sa screen. Juan de la Cruz placed an order. Napatingin si Mateo kay Isabela. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngumiti si Isabela. At pagkatapos, sunod-sunod na pumasok ang mga order. Maliit lang, pero totoo. Nang matapos ang live stream, hindi nila mapigilan ang ngiti. Nag-order sila, anak. Masayang sabi ni Aling Nena, niyakap si Mateo. Dahil sa'yo to, Isabela, sabi ni Mateo. Ang tingin niya ay puno ng pasasalamat na ngayon lang nakita ni Isabela. Salamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Isabela ng isang tagumpay na puro at walang halong politika. Isang tagumpay na galing sa pagtutulungan, isang patak ng pag-asa. Kailangan na nating maghanap ng supplier para sa packaging, sabi ni Isabela, puno ng bagong sigla. Nag-search siya sa kanyang cellphone at mabilis na nakahanap ng isang kumpanya na nagde-deliver sa probinsya. Nag-email siya para humingi ng quotation. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang reply.
Binuksan niya ang email na may kalakip na file ng kanilang product catalog at contract form. Masaya niyang tiningnan ang dokumento. Pero habang nag-i-scroll siya pababa, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pinakaibabang bahagi ng formal na sulat, sa tabi ng pangalan ng kumpanya ay may isang maliit na logo. Isang logo na kilalang-kilala niya. Ang logo ng isa sa mga subsidiary company ng Aurora Global. Isang kumpanyang direktang pinamamahalaan ng isang tao. Ang kanyang Tio Alejandro. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Isabela. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Ang lasa ng pag-asa na kanina lang ay matamis sa kanyang panlasa ay biglang napalitan ng lasa ng lason. Ang logo sa email ay parang isang dagitab na gumising sa bawat himaymay ng pagdududa sa katawan ni Isabela. Hindi ito maaring maging isang pagkakataon lamang. Sa mundo ng negosyo, walang bagay na nagkakataon lang. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngumiti siya kina Mateo at Aling Nena, sinabing kailangan lang niyang maglakad-lakad sandali sa labas para mag-isip. Hindi nila napansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nang makalayo siya, sa ilalim ng dilim ng gabi, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa buwan, nagtago siya sa likod ng isang malaking bangka na nakasadsad sa buhangin. Dito, walang makakarinig sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ito ang numero ni Lucas, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, ang nag-iisang tao na alam niyang nanatiling tapat sa kanya. Sumagot ito sa unang ring. Ma'am Isabela, okay lang po ba kayo? Ang boses ni Lucas ay puno ng pag-aalala. Lucas, kailangan ko ng pabor. Diretsong sabi ni Isabela. Ang boses ay mahina, pero madiin. Isang malaking pabor. At kailangan kong malaman ang sagot sa lalong madaling panahon. Ibinigay niya ang pangalan ng packaging company. I need you to trace the financial links, sabi niya. Bumabalik sa kanyang corporate na pananalita. Hanapin mo ang koneksyon ng kumpanyang yan sa kahit anong subsidiary ng Aurora Global. Lalo na sa mga kumpanyang hawak ni Tio Alejandro. Masusunod po, ma'am. Habang naghihintay, nagpabalik-balik sa paglalakad si Isabela sa dalampasigan. Ang bawat alon na humahampas sa buhangin ay parang dagundong ng kanyang puso. Isang masamang kutob ang gumagapang sa kanyang sikmura. Bakit magkakaroon ng interes ang kanyang tiyuhin sa isang maliit na probinsya tulad nito? Makalipas ang halos isang oras, tumunog ang kanyang cellphone, isang email mula kay Lucas. Ang subject, urgent and confidential. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang nakita niya sa screen ay hindi isang simpleng report. Ito ay isang diagram. Mga linya at arrow na nag-uugnay sa mga pangalan ng kumpanya at mga numero ng bank account. Ang packaging company, isang maliit na logistics firm, isang security agency, at lahat ng linyang yon ay nakaturo sa iisang direksyon. Isang kumpanyang nagsisilbing front para maglaban ng pera. At mula sa kumpanyang yon, may isang linyang diretsang kumukonekta sa isang pangalan, Ramon Juan I. Delgado. Halos hindi makahinga si Isabela. Hindi lang pala sinusuportahan ni Tio Alejandro si Ramon. Pinopondohan niya ito. Ang perang ginagamit ni Ramon para mabaon sa utang ang mga mangingisda ay galing mismo sa Aurora Global. Para saan? Nag-scroll pababa si Isabela at nakita ang isang kalakip na dokumento. Mga public records ng pagbili ng lupa sa probinsya sa nakalipas na 6 na buwan. Ang bumibili, isang real estate company na pag-aari rin ng isa sa mga subsidiary ng kanyang tiyuhin. Ang mga binibiling lupa, mga lupang pag-aari ng mga mangingisdang hindi makabayad ng utang kay Ramon. At doon, naunawaan niya ang lahat. Ang buong, nakakakilabot na plano. Hindi ito simpleng pautang. Ito ay isang sistematikong paraan para kamkamin ang mga lupain sa tabing dagat sa murang halaga. Ginagamit ng kanyang tiyuhin si Ramon para takutin at idiin ang mga tao.
At pagkatapos, ang Aurora Global ang sasalo sa kanilang mga ari-arian. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ng kanyang tio Alejandro ilang buwan bago siya patalsikin. Ija, may potential ang mga probinsya para sa tourism development, sabi nito sa kanya habang nakangiti. Isipin mo, mga world-class resorts sa mga baybayin natin. Hindi niya pinansin ang suhestiyon nito noon. Pero ngayon, lahat ay malinaw na. Kasabay ng katotohanan, bumuhos din ang sakit. Mga alaala ng kabaitan nito. Noong graduate siya, niyakap siya nito at sinabing, "Para na rin kitang anak, Isabela. Ipagmamalaki ka ng mga magulang mo." Ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Hindi siya tumakas mula sa kanyang kaaway sa Maynila. Ang pagpunta niya rito ay hindi pagtakas. Nahulog siya sa isa pang bitag na inihanda nito para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nabalot ng anino ang pagkatao ni Isabela. Ang sigla na naramdaman niya pagkatapos ng matagumpay na live stream ay nawala. Napalitan ng isang malamig na pag-iingat. Palagi siyang tahimik, laging hawak ang cellphone, palaging malalim ang iniisip. Napansin ito ni Mateo. "May problema ba?" Tanong nito isang gabi habang naghahapunan sila. "Parang ang layo mo." Tumingin si Isabela sa kanya. Gusto niyang sabihin ang lahat. Pero paano? Sasabihin niyang ang lalaking nagpapahirap sa kanya ay konektado sa babaeng tumutulong sa kanya ngayon? Na ang buong na yon ay nasa panganib dahil sa sarili niyang pamilya? Ang pagsasabi ng totoo ay ilalagay lang sila sa mas malaking panganib. Kaya umiling siya. "Wala. Iniisip ko lang ang mga susunod nating hakbang para sa negosyo." Isang manipis na pader ang tila muling humarang sa pagitan nila. Nakita ni Isabela ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Mateo bago ito tumango at yumuko na lang ulit sa kanyang pagkain. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya at pinipilit patulugin ang sarili, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numerong kilalang-kilala niya. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Tio Alejandro. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. "Hello, Tio?" Isang pamilyar at malambing na tawa ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Ang parehong tawa na narinig niya sa lahat ng family reunion nila. Pero ngayon, ang tunog nito ay nakakakilabot. "Kamusta ka na, Ija?" Sabi ng kanyang tiyuhin. Ang boses ay puno ng huwad na pagmamahal. "Narinig ko na nagbabakasyon ka raw dyan sa Pangasinan. Mag-ingat ka dyan." Huminto ito sandali, na para bang nagbibigay diin sa kanyang susunod na sasabihin. Maraming masamang tao. Ang tawag na yon ay nagpabago sa lahat. Nawala ang Isabela na nakilala ni Mateo sa loob ng ilang linggo. Ang babaeng may matalas na isip sa negosyo, pero may mga sandali ng kalambutan. Ang bumalik ay ang estrangherang dumating nung unang araw. Malamig, malayo, at laging may iniisip na hindi niya maabot. Naramdaman ito ni Mateo sa mga simpleng bagay. Dati, sabay silang nagkakape sa umaga habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ngayon, paggising niya, tapos nang magkape si Isabela at abala na sa kanyang cellphone. Dati, nagtatawanan sila sa mga kwento ni Aling Nena. Ngayon, ngumingiti na lang si Isabela. Pero ang mga mata nito ay nasa ibang lugar. Isang gabi, sinubukan niyang kausapin ito. "Okay ka lang ba talaga?" Tanong niya habang naghuhugas sila ng pinggan. "Kung may problema, pwede mo namang sabihin sa akin." Tinigil ni Isabela ang pagpupunas ng plato at tumingin sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Mateo ang bakas ng pagod at takot sa mga mata nito, na para bang gusto nitong magsalita. Pero mabilis din itong nawala, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. "Okay lang ako, Mateo. Marami lang talagang kailangang ayusin para sa negosyo natin." Negosyo natin.
Ang mga salitang yon ay dapat maging musika sa kanyang pandinig. Pero sa paraan ng pagkakasabi ni Isabela, parang tunog ng isang transaksyon, tumango na lang si Mateo. Anong karapatan niyang mamilit? Isa lang naman siyang hamak na taga-probinsya na may malaking utang. At si Isabela, kahit anong sabihin nito, ay halatang galing sa ibang mundo. Marahil, nagsisimula na itong magsawa. Marahil nakikita na nito ang malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. Ang pagtira sa isang maliit na bahay, ang pagkain ng simpleng pagkain, ang pakikipagplastikan bilang nobya niya, lahat ng ito ay siguro nakakapagod na. Ang pader na minsan nang gumuho sa pagitan nila ay dahan-dahang itinatayong muli, mas mataas at mas matibay kaysa dati. At kasabay ng pagtaas ng pader na yon, bumabalik din ang dati niyang demonyo. Ang pakiramdam ng pagiging walang kwenta. Ang pakiramdam na ito ay mas lalo pang lumala ng isang araw. Sa daungan, isang multo mula sa kanyang nakaraan ang biglang nagpakita. Mateo! Pare! Napatigil si Mateo sa pag-aayos ng lambat. Ang boses na yon, pamilyar. Kinilabutan siya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ito. Nakangisi si Marco, ang kaibigan na nag-engganyo sa kanya sa investment na sumira sa kanyang buhay. Ang parehong kaibigan na naglahong parang bula nang malugi sila. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Tumawa si Marco. Lumapit at umakbay sa kanya na para bang walang nangyari. Dito na ako ngayon, pare. May bago akong trabaho. Mas malaki ang kita. Itinulak ni Mateo ang kamay nito. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag kang lalapit sa akin. Wow, high blood ka ata, sabi ni Marco. May panunuya sa boses. Akala ko ba magaling ka na? Narinig ko nga mayaman na raw ang nobya mo. Baka naman pwedeng mag-ambag ka na sa utang natin kay Boss Ramon. Utang natin? At doon, naintindihan ni Mateo ang lahat. Tauhan ka na niya? Tanong ni Mateo, hindi makapaniwala. Pagkatapos mo akong lokohin, nagtatrabaho ka pa para sa taong nagpapahirap sa akin? Trabaho lang pare, sabi ni Marco. Nagkibit balikat. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan nating maging praktikal. Nanginginig ang mga kamao ni Mateo. Gusto niyang suntukin si Marco, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang lugar. Hindi ito ang tamang oras. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Pero ang mga salita ni Marco ay humabol sa kanya. Pakisabi sa nobya mo, mag-ingat siya, sigaw ni Marco. Baka hindi niya alam kung anong gulo ang pinasok niya. Baka pati siya, madamay pa sa kamalasan mo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo. Kamalasan. Iyon ba ang tingin ng lahat sa kanya? Isang malas? Sa di kalayuan, lingid sa kaalaman nilang dalawa, nakatayo si Isabela sa likod ng isang tumpok ng mga kahon ng isda. Kanina pa siya doon. Sinundan si Mateo dahil sa masama niyang kutob. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang camera ay nakarecord. Nakuha niya ang lahat. Ang pag-uusap, ang pag-amin ni Marco, ang koneksyon. Ngayon, may hawak na siyang ebidensya na nag-uugnay sa nakaraan ni Mateo kay Ramon. Isang maliit na piraso ng puzzle. Pero sa halip na makaramdam ng tagumpay, nakaramdam siya ng awa para kay Mateo. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Narinig niya ang panginginig sa boses nito. Gusto niya itong lapitan at sabihing, nakita ko, narinig ko, hindi ka nag-iisa. Pero hindi niya magawa. Ang pagsasabi nito ay mangangahulugan ng pag-amin na sinusundan niya ito, na hindi siya nagtitiwala, na may sarili siyang laro na nilalaro. Nang gabing iyon, ang tensyon sa loob ng bahay ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tahimik na kumain si Mateo. Pagkatapos, tumayo ito at tumingin kay Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at isang emosyon.
na hindi maipaliwanag ni Isabela. Kung pagod ka na sa pagpapanggap na ito, sabihin mo lang, sabi ni Mateo, ang boses ay walang buhay. Maiintindihan ko. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Isabela sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang cellphone na naglalaman ng video. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos sa kanyang puso na parang isang patalim. Pagod. Oo, pagod na siya. Pero hindi sa pagpapanggap. Pagod na siyang mag-isa sa laban na ito. Ang maliit na tagumpay ng daing ni Nanay Nena online ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Ramon Delgado. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pera. Ang ilang libong piso na kinikita nila ay barya lang. Ito ay tungkol sa prinsipyo, tungkol sa pagsuway. Si Mateo Alvarez, isang taong dapat ay gumagapang na sa lupa, sa harap niya ay biglang nagkaroon ng pag-asa. At ang pag-asa ay isang bagay na mapanganib. Isang hapon, habang nag-i-inspection si Isabela sa mga isdang nakabilad sa labas ng bahay, isang tawag ang dumating sa kanyang cellphone mula sa kanyang tiyo Alejandro. Isabela Ija, sabi nito, ang boses ay kalmado na parang walang nangyari. Nakarating sa akin na tinutulungan mo raw ang pamilya ng isang mangingisda dyan. Napakabuti mo talagang bata. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ano ang kailangan mo, tiyo? Isang simpleng payo lang, sagot nito. Minsan, ang sobrang pagtulong ay nakakasama. May mga bagay na dapat hayaan na lang nating mangyari ayon sa plano. Ang pakikialam ay may kapalit. Umaasa akong naiintindihan mo. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Hindi ito isang payo, isa itong utos, at isang babala. Kinabukasan ang babala ay naging totoo. Maagang nagising si Isabela dahil sa isang sigaw, ang sigaw ni Mateo. Nagmamadali siyang lumabas at nakita niya ang isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Ang mga bilao na pinaghirapan nilang ayusin ay nakataob lahat. Ang daan-daang piraso ng isda na malapit ng matuyo at handa ng ipackage ay nakakalat sa buhanginan, marumi at hindi na mapapakinabangan. Hayop sila! Sigaw ni Mateo. Sinisipa ang buhangin sa sobrang galit at kawalan ng magawa. Si Aling Nena ay nakatayo sa may pintuan, napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang isang linggong trabaho, ang puhunan, ang pag-asa. Lahat ay naging abo sa isang gabi lang. Alam ni Isabela kung sino ang may gawa nito. Hindi na niya kailangang hulaan. Ito ang sagot sa kanyang pagsuway. Pero hindi pa yun ang pinakamasama. Kinahapunan, habang si Mateo ay nasa daungan at sinusubukang maghanap ng bagong isda na mabibili, nagpaalam si Aling Nena na maglalakad papuntang simbahan para magdasal. Sinamahan siya ng tingin ni Isabela hanggang sa makalayo. Maya-maya, isang motorsiklo ang huminto sa tabi ng matanda. Sakay nito ang dalawang lalaking naka-helmet. Bumaba ang isa, hindi tinanggal ang helmet, at lumapit kay Aling Nena. Mula sa malayo, hindi marinig ni Isabela ang usapan, pero nakikita niya ang takot sa mukha ni Aling Nena. Nakikita niya ang pag-iling ng matanda. Pagkatapos, marahas na hinawakan ng lalaki ang braso nito. Hindi na nag-isip si Isabela. Tumakbo siya. Hoy! Bitiwan niyo siya! Sigaw niya habang papalapit. Nagulat ang mga lalaki. Mabilis silang sumakay sa kanilang motorsiklo at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng alikabok. Niyakap ni Isabela si Aling Nena na nanginginig sa takot. Ano ang sabi nila, Nay? Sasabi nila. Humihikbing sabi ng matanda. Sabi nila, tigilan na raw natin ang pagtitinda. Kung hindi raw, baka may mangyaring masama. Baka raw madulas ako isang araw o kaya ay may malaglag na bagay sa ulo ko. Mga aksidente raw na karaniwang nangyayari sa matatanda. Isang purong galit ang kumulo sa loob ni Isabela. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon.
Sa corporate world, ang laban ay sa pamamagitan ng mga numero at dokumento. Dito, ang laban ay marumi, personal, at idinadamay ang mga inosenteng tao. Nang umuwi si Mateo at malaman ang nangyari, nagdilim ang kanyang paningin. Kinuha niya ang isang itak na nakasabit sa dingding. "Pupuntahan ko si Ramon," sabi niya. Ang mga ugat sa leeg ay lumilitaw. Pero hinarangan siya ni Isabela. "Huwag, Mateo. Huwag kang padalos-dalos. Iyan ang gusto nilang mangyari. Kapag nanakit ka, ikaw ang makukulong. Ikaw ang lalabas na masama. Anong gagawin natin? Hihintayin na lang nating saktan nila ang nanay ko?" "Hindi," sagot ni Isabela. Hinawakan ang braso nito. Tumingin siya sa mga mata nitong nag-aalab. "Ako ang bahala dito. Magtiwala ka sa akin." Pagkatapos, bumaling siya kay Aling Nena na umiiyak pa rin. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Huwag po kayong mag-alala, Nay," sabi niya. Ang boses ay puno ng isang determinasyon na nagpatigil sa pag-iyak ng matanda. "Hindi ko po sila hahayaang saktan kayo. Pangako." Gabi. Ang bahay ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang gustong matulog. Bawat tunog mula sa labas, ang tahol ng aso, ang alon ng dagat, ay nagdudulot ng kaba. Si Aling Nena ay nasa kanyang kwarto, nagdarasal. Si Mateo ay nakaupo sa sala, hawak-hawak ang itak, nagbabantay. Si Isabela naman ay nasa kanyang silid, nakatitig sa kawalan. Ang pangako niya kay Aling Nena ay hindi lang basta salita. Pero paano niya ito tutuparin? Bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Crash! Ang tunog ng nababasag na salamin. Napatayo si Mateo. Tumakbo sila pareho papunta sa kwarto ni Aling Nena. Ang bintanang salamin ay bahag. Sa sahig, sa gitna ng mga bubog, ay may isang malaking bato. May nakataling papel dito. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang kinukuha ito. Binuksan niya. 2 salita lang ang nakasulat, gamit ang malalaking letra na parang isinulat ng may galit. "Umalis na kayo." Ang tunog ng nabasag na salamin ay ang tunog ng pagguho ng lahat ng natitirang pag-asa ni Mateo. Kasabay ng pagbasag nito ay isyang mahinang ungol mula kay Aling Nena. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay nanlalaki at hirap na hirap sa paghinga. "Inay!" Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo sa isip ni Mateo. Isang blur ng mga sigaw, ng paghingi ng tulong sa mga kapitbahay, ng mabilis na pagtakbo sa dilim papunta sa health clinic. Ang sabi ng doktor, isa itong atake sa puso. Mahina na raw ang puso ni Aling Nena at ang matinding stress at takot ang nag-trigger dito. Kailangan itong manatili sa ospital sa kabilang bayan para maobserbahan. Nakatayo si Mateo sa labas ng emergency room, nakasandal sa pader. Ang amoy ng ospital, antiseptic at sakit, ay parang sumasakal sa kanya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Walang laman. Walang pera para sa ospital. Walang kapangyarihan para protektahan ang sarili niyang ina. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi siya umuwi, kung hindi siya naging pabigat, kung hindi niya pinangarap na umahon pa. Sana, payapa pa rin ang buhay ng kanyang ina. Isang malamig at mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito galit. Hindi rin takot. Ito ay pagtanggap. Pagsuko. Tumingin siya kay Isabela na tahimik na nakatayo sa tabi niya mula pa kanina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Umuwi ka muna," sabi ni Mateo. Ang boses ay walang emosyon. "Ako na ang bahala dito." "Pero Mateo, umuwi ka na." Ulit niya, mas madiin. Hindi niya ito magawang tingnan. Ang makita ang awa sa mga mata nito ay parang asin na ibinubudbod sa kanyang mga sugat. Nang umalis si Isabela, hindi umuwi si Mateo. Naglakad siya. Naglakad siya sa madilim na kalsada, walang tiyak na direksyon, hanggang sa ang kanyang mga paa ay kusa na lang siyang dinala sa isang lugar na kinasusuklaman niya, ang headquarters ni Ramon. Pumasok siya sa loob.
Ang mga tauhan ni Ramon ay nagulat sa kanyang pagdating. Si Ramon mismo, na nagbibilang ng pera sa kanyang mesa, ay ngumisi. "Tingnan mo nga naman," sabi ni Ramon. "Ang matapang na si Alvarez, bumisita." Hindi kumibo si Mateo. Lumapit siya sa mesa at kumuha ng isang papel at ballpen. "Ang lupa," sabi ni Mateo. "Ang boses ay basag. Ang lupa na pamana sa akin ng tatay ko. Bibilhin niyo, di ba?" Nawala ang nangisi ni Ramon. Napalitan ito ng interes. "Oo naman, may presyo ang lahat. Ibibenta ko sa inyo," patuloy ni Mateo. Bawat salita ay parang kutsilyong tumataraj sa kanyang lalamunan. "Sa kahit anong presyong gusto nyo, kahit barya pa yan." Itinaas ni Ramon ang kanyang kilay. "At anong kapalit?" Tumingin si Mateo sa mga mata ng demonyo sa harap niya. "Ang kapalit. Tigilan nyo na ang nanay ko. Tigilan nyo na kami. Hayaan nyo kaming mabuhay ng tahimik kahit sa gitna pa ng kahirapan. Kalimutan nyo na ang utang ko. Kalimutan nyo nang nagkakilala tayo." Tumawa si Ramon. Isang malakas at nakakainsultong tawa. Pagkatapos ay tumango ito. "Deal." Inabot nito ang isang prepared na deed of sale. Hindi na ito binasa ni Mateo. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel na yon ay isang pagtataksil sa alaala ng kanyang ama, sa kanyang dignidad, sa kanyang kinabukasan. Nang matapos siyang pumirma, isang anino ang tumama sa may pintuan. Si Isabela. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Nakita niya ang lahat, ang pagpirma, ang pagsuko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Isabela ang isang lalaking wasak, isang kaluluwang sumuko na sa laban. Puno ito ng kahihiya-hiyan at isang tahimik na paghingi ng tawad. Kinuha ni Ramon ang papel at tinapik-tapik sa balikat si Mateo. "Ito ang tamang desisyon," sabi ni Ramon. "Ang boses ay puno ng pagwawagi. Minsan, kailangan nating malaman kung saan lang ang lugar natin." Umalis si Mateo nang hindi nagsasalita. Nilagpasan niya si Isabela na para bang hindi niya ito kilala. Naiwan si Isabela roon, nakatayo, habang ang tagumpay ni Ramon ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito na yon, ang wakas. Talo na sila. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang tio Alejandro. Sinagot niya ito. "Nakita mo na, Ija?" Ang boses ng kanyang tiyuhin ay malamig at puno ng pagmamalaki. "Kapag kinalaban mo ako, lahat ng hinahawakan mo ay nagiging abo." Pinakinggan lang ni Isabela ang bawat salita, habang nakatingin sa daan kung saan nawala si Mateo. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa kanya, mas mabigat at mas madilim kaysa sa anumang corporate failure na naranasan niya. "Umuwi ka na sa Manila," utos ng kanyang tiyuhin. Tapos na ang laro. Tapos na ang laro. Ang mga salitang yon ng kanyang tiyuhin ay umalingaw-ngaw sa isip ni Isabela habang naglalakad siya pabalik sa bahay. Nakita niya ang pirma ni Mateo. Nakita niya ang pagkasira sa mga mata nito. Nakita niya ang pagwawagi sa mukha ni Ramon. Talo na sila. Dapat na siyang sumuko. Dapat na siyang bumalik sa Maynila at kalimutan ang lahat. Pero habang naglalakad siya sa madilim na kalsada ng baryo, may mga anino siyang nakita. Mga anino ng mga mangingisda, nakatayo sa labas ng kanilang mga bahay, tahimik na nagmamasid. Sa kanilang mga mata, nakita ni Isabela ang parehong takot na nakita niya kay Mateo. Nakita niya ang parehong kawalan ng pag-asa. Hindi lang ito tungkol kay Mateo. Ito ay tungkol sa kanilang lahat. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Mateo na nakaupo sa sahig sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Para itong isang batang nawawala. Umupo si Isabela sa sahig, hindi sa tabi niya, kundi sa harap niya. "Hindi pa tayo talo, Mateo." Hindi tumingala si Mateo. "Anong pinagsasabi mo? Pinirmahan ko na.
Ibinenta ko na ang lahat. Ang pinirmahan mo ay isang pirasong papel lang, sabi ni Isabela. Ang boses ay mahinahon pero may bagong apoy. Pero ang tapang, hindi napipirmahan yan para isuko. Ang komunidad na ito, hindi pag-aari ni Ramon para bilhin. Ang mga salita ni Isabela ay parang tubig sa isang tuyong lupa. Narinig niya ito, pero hindi niya ito magawang paniwalaan. Wala na tayong laban, sabi niya. Ang boses ay paos. Masyado silang makapangyarihan. Makapangyarihan sila dahil nag-iisa sila, sagot ni Isabela. Pero tayo, marami tayo. Mateo, ikaw ang nakakakilala sa bawat tao dito. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga kwento. Ang kailangan natin ay hindi pera. Ang kailangan natin ay ang kanilang mga boses. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo at tumingin kay Isabela. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay paniniwala. Paniniwala sa kanya. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakita kahit sa sarili niya. At sa isang iglap, ang apoy na akala niya ay namatay na, ay muling nagliyab. Hindi na ito apoy ng galit. Ito ay apoy ng determinasyon. Hindi pa tayo talo, sabi ni Mateo. Inuulit ang mga salita ni Isabela. Pero ngayon, pinaniniwalaan na niya. Ito ang ating tahanan. Lalaban tayo. Ang sumunod na 24 na oras ay isang ipu-ipo ng pagkilos. Si Mateo, gamit ang kanyang kaalaman sa baryo, ay kinausap ang bawat mangingisda. Noong una, takot sila. Pero nang ikwento niya ang nangyari sa kanyang ina, ang kanyang pagsuko, at ang kanyang muling pagbangon, nakita nila ang kanilang sariling mga kwento sa kanya. Isa-isa, pumayag silang magsalita. Habang ginagawa ni Mateo iyon, si Isabela naman ay nasa kanyang laptop na dinala pala niya, nakikipag-ugnayan kay Lucas. Binuo niya ang lahat ng ebidensya, ang diagram ng pera, ang video ni Marco, at ngayon, ang mga testimonya ng mga mangingisda na palihim na nire-record ni Mateo gamit ang kanyang cellphone. Hindi sila maghahain ng kaso sa korte na aabutin ng taon. Hindi sila tatawag sa media na maaaring bayaran. Gagamitin nila ang sandata na minsan nang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kinagabihan, nag-set up sila sa gitna ng basketball court ng baryo. Inanunsyo nila na may isa pang livestream ang daing ni Nanay Nena. Isang espesyal na anunsyo. Nagsimula ang livestream. Ang daming nanonood, nag-aabang ng bagong produkto. Si Mateo ang unang nagsalita. "Magandang gabi po," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula, pero unti-unting tumatatag. "Hindi po kami magbebenta ng daing ngayong gabi. Sa halip may ikukwento po kami." At ikinuwento niya ang lahat. Ang utang, ang pananakot, ang pagpirma niya sa kasulatan. Pagkatapos ay si Isabela na ang humarap sa kamera. "Ang pangalan ko po ay Isabela Cruz. Sa Maynila, sa loob ng opisina ng Aurora Global, ang mga miyembro ng board na nanonood ay napatayo. Si Tio Alejandro, na nasa kanyang bahay, ay halos maibuga ang iniinom na alak. At ang lalaking nasa likod ng lahat ng pagpapahirap na ito, patuloy ni Isabela. Sa screen, ipinakita niya ang diagram ng pera, ang video ni Marco, at ang mga mukha ng mga mangingisda na isa-isang nagsasalita tungkol sa kanilang karanasan kay Ramon. Ang live stream ay sumabog. Libo-libo ang nanonood. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan, puno ng galit, suporta, at panawagan para sa hustisya. Biglang, isang grupo ng mga lalaki ang dumating sa court. Si Ramon at ang kanyang mga alipores. "Itigil niyo yan!" sigaw ni Ramon. Sinusubukang agawin ng cellphone, pero hinarangan siya ng mga mangingisda. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa takot ay ngayon, nakatayo ng tuwid. Bumubuo ng isang pader na gawa sa katawan ng tao sa paligid ni Mateo at Isabela. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang cellphone ni Isabela, si Tio Alejandro.
Sinira mo ang lahat. Sigaw nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Lumingon si Isabela sa kamera ng live stream. Tinitiyak na ang bawat salita niya ay maririnig ng buong mundo. Hindi, Tio. Sagot niya. Ang boses ay kalmado pero matatag. Ibinalik ko lang ang lahat sa tama. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig. Papalapit ng papalapit. Ang hustisya ay paparating na. Ang paglubog ng araw sa Pangasinan ay hindi na muling magiging pareho. Ang mga sirena na dumating ng gabing iyon ay hindi lang signal ng pagtatapos ng gulo. Ito ay signal ng isang bagong simula. Si Ramon Delgado at ang kanyang mga tauhan, kasama na si Marco, ay dinakip sa harap mismo ng buong baryo. Ang live stream na umabot sa milyon-milyong views ay naging pambansang balita. Kinaumagahan isa pang balita ang gumimbal sa mundo ng negosyo. Si Alejandro Cruz, ang respetadong tiyuhin at acting CEO ng Aurora Global, ay inaresto dahil sa corporate fraud at syndicated estafa. Ang mundo ni Isabela ay muling umikot. Ngayon, hindi na siya ang CEO na pinatalsik. Siya ang bayaning nagbunyag ng katotohanan. Ang board of directors sa isang emergency meeting ay formal na inimbitahan siyang bumalik. Hindi bilang acting CEO, kundi bilang ang karapat-dapat na chairman. Habang nakaupo siya sa harap ng laptop sa maliit na bahay ni Mateo, kausap ang mga abogado at board members sa Maynila. Naramdaman ni Isabela ang bigat ng korona na muling ipinapatong sa kanyang ulo. Ito na yon, ang kanyang tagumpay, ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng tawag, lumabas siya at nakita si Mateo na nag-aayos ng mga nasirang bilao. Sa tabi nito ay si Aling Nena na nakalabas na ng ospital, ang muka ay payapa at puno ng pasasalamat. Ngumiti ito sa kanya, isang ngangiti na mas matamis pa sa anumang corporate victory. Umalis ka na raw, sabi ng balita. Sabi ni Mateo, hindi tumitingin sa kanya. May lungkot sa kanyang boses. Babalik ka na sa Maynila, sa totoong mundo mo. Lumapit si Isabela. Nakausap ko sila. Gusto nila akong bumalik. Tumango si Mateo. Siyempre, ikaw ang reyna doon. Iyon ang lugar mo. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ako, dito lang ako. Itutuloy ko itong sinimulan natin. Tutulungan ko ang mga kasamahan ko dito na makabangon. Ito ang lugar ko. Wala siyang hinihiling. Wala siyang hinihingi. Ibinibigay niya kay Isabela ang kalayaan na piliin ang mundo nito. Kahit na ang ibig sabihin yon ay ang kanilang pamamaalam. Pumasok si Isabela sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang papag kung saan siya natulog. Ang mesang pinagplanuhan nila, ang bintanang binato. Ang bawat sulok ay may alaala ng takot, ng pag-asa, ng isang buhay na simple pero totoo. Muli siyang humarap sa kanyang laptop at tumawag. Hindi ko tatanggapin ang posisyon, sabi niya sa kabilang linya, sa gulat ng lahat ng kausap. Pero may irerekomenda ako at mula sa malayo, tutulungan ko kayong linisin ang kalat na iniwan ng tiyuhin ko. Ang Aurora Global ay kailangang magbago. Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang isang gaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang pagbitiw sa kapangyarihan ay mas nakakapalaya pala kaysa sa paghawak dito. Lumabas siyang muli. Palubog na ang araw. Ang langit ay muling kulay kahel at rosas, tulad noong gabing una silang naglakad sa dalampasigan. Nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa tubig, nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito. Hindi na ako babalik sa Maynila, mahinang sabi niya. Lumingon si Mateo. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Ano? Ang sabi ko, ulit ni Isabela, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang CEO ng daing ni Nanay Nena ay hindi pwedeng umalis basta-basta. Marami pa tayong kailangang gawin. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Mateo.
Sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari, wala nang takot. Sigurado ka na ba dito? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang saya. Tumingin si Isabela sa mga kabahayan, sa mga bangkang papaalis para sa panggabing huli, at sa mga batang naghahabulan sa buhangin. Tumingin siya sa mukha ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Itinukod niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ngayon lang ako nakauwi, Mateo, sabi niya, habang pinapanood ang paglubog ng araw sa kanilang harapan. Dito sa tabi mo, hindi sila mayaman, hindi sila makapangyarihan sa mata ng mundo. Pero habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ng bagong bukas, alam nilang natagpuan na nila ang isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera, isang tahanang pinili ng puso.